Amen. Magandang gabi sa inyo lahat. Gabi sa natin. Kataas-taas ng Diyos. Ano po ang nangyari naman? Amen. Hallelujah. Kataas-taas ng Diyos. Amen. Hallelujah. Purihin natin ng Diyos. Amen. Umawit muli tayo.
tayo ng isang awiting malumanay. Awitin natin. Puso ko yung sinisiyasa. Amen. Hallelujah. Iwinalaw natin ang Diyos. Kung ito ay nahit ko sa atin. Kaya tayo. Hawit tayo sa kanya. Puso ko yung sinisiyasa. Puso ko yung sinisiyasa. Buhay ko yung alam. Ang lahat kong lihim mo, Yahweh, ay tiyak kumang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hinihingi. At ang lahat kong lihim mo, Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Salamat, Panginoon! Salamat, Panginoon! Kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay higit sa'yo. Salamat, Panginoon! Tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking pagtuturuan. Salamat sa'yo, Panginoon. Puso ko iyong sinisiyasa. Buhay ko iyong alam. Ang lahat kong lihim mo, Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hinihingi. Ang lahat kong lihim mo, Yahweh, ay tiyak mo ngang nababati. Salamat, Panginoon! Salamat, Panginoon! Kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay higit sa'yo. Salamat, Panginoon! Tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking pagtuturuan. Salamat sa'yo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay higit sa'yo. Salamat, Panginoon. Tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking pagtuturuan. Muli ang ating church at mga panalangin. Marami po tayong
dapat ipanalangin, no? Mula sa pinuno ng ating kongregasyon, no? Kunyari Pastor Greg Mitchell, Pastor Jesse Clark, sa ating pastor dito sa Pilipinas, no? Si Pastor Boy at Susan Desipida, no? Patuloy tayo manalangin para sa ating mga kapatid na may sakit. Patuloy natin silang itaas sa Panginoon. Panginoon, ang presensya ng Panginoon ng makialam kung ano man ang atake ng kaaway sa kanila. We claim healing in Jesus' name, no? Patuloy tayo manalangin na pagtuloy ng pagbangon ng bayan ng Marikina. Hindi susuko ang bayan ng Marikina. Kasama natin ang ating Panginoon Diyos. Siya ang gagawin sa atin. Siya ang magtatayo lagi. Patuloy natin panalangin yung mga puso na nalulumbay, napatakot at nangangamba. Patuloy na magkaroon ng kalakasan, kaaliwan, at patuloy na magpuno ng kadalakan ng kanilang mga puso nung nakita nila na ang lahat na nangyayari sa atin ngayon ay pagsubok at pagpapatatag lamang. No? Hindi tayo pinaparusahan ng ating Panginoon Diyos. Andiyan siya para lumabay. Patuloy tayo manalangin na patuloy na magligtas ang ating Panginoon Diyos ng mga bagong disciples, mga bagong prayer warriors. Kailangan sila ng bayan ng Marikina. Kailangan ng church ng Marikina yung taong mahilig manalangin. Kailangan ng bayan ng church ng Marikina, kailangan ng adik na sa panalangin. Yun ang kailangan natin. Kailangan natin ng tao. Kailangan natin itaas pa rin ang patuloy na gabay sa ating mga pinuno ng bayan ito. No? Mula sa ating presidente, hanggang sa ating mga local government officers, no, patuloy natin sila panalangin, i-guide ng ating Panginoon na natulungan sila sa maayos na desisyon na gagawin na kanilang sa kanilang pamamalakad. At patuloy tayong manalangin na lahat tayo masayang papatuloy sa Panginoon at muling ibabalik ng Panginoon ang ating mga kapakirang minsan ng nalihis ng landas. No? Maraming salamat, Panginoon. Bago tayo lumapit sa Panginoon ngayong gabi, nais ko na kauunahan tayo ni Brother Edmundo sa aking opening prayer. No? Lahat tayo lumapit sa ating Panginoon. Hallelujah, pinapanalangin din namin, Panginoon. Hallelujah, ang bayan ng Marikina, Panginoon God. Hallelujah, magbahang ka, Panginoon, ng mga prayer warriors, Panginoon, sa bayan ng Diyos, sa pilang Diyos, David, Panginoon, sa mga Yakopod ko, dati ng Diyos, sa bayan ito, Panginoon God. Dahil tunay nga, Panginoon, na wala kaming magagawa, Panginoon, kami maluwi sa Diyos. So, hallelujah, Panginoon, pinapanalangin din namin, Panginoon, ang mga leaders, Panginoon, sa aming kapulungan, Panginoon God. Hallelujah, hallelujah, gabay sila, Panginoon. Hallelujah, alayin sila sa kapahamakan ng dati ng Diyos. Kaya naman, Panginoon, ang namumuna sa bayan ng Marikina o dati ng Diyos, Panginoon, nabulin sila, Panginoon, ilayin sila, Panginoon, sa atake ng mga kaaway, Panginoon God. Kaya rin nyo palagi, Panginoon, ang kanilang buksang bahagyan o dati ng Diyos, Panginoon, sa mga bawat isa sa kanila o Diyos, Panginoon.
Ngayon, pinapanalangin ng Panginoon ng aming gawain, Panginoon God, hallelujah, kayo na po, Panginoon, ng nakuna, Panginoon Diyos, hallelujah. Erin nyo, Panginoon, ang lagi, Panginoon, ng aming tagapagsalita, Panginoon God, kayo din sa aming mga tagapakinig, Panginoon God, hallelujah, bigyan mo kami, Panginoon, ng pangunawa, Panginoon, ng salitang mahayap, Panginoon, dahil kunin nga, Panginoon, na wala kang magagawa kung kami mali sa Panginoon, at tinataas namin, hallelujah, ang mataas na po itong saba sa mga pangyaring pangalan ni Jesus. Yes! Praise God! Wala lang po, no? Kapit tayo mo po. Alam mo ng kakamayan, no? Pabebe-wave lang. Bating Pinoy. Kaway-kaway. Praise God! Dito masaya! Ngayong oras na to, itong lugar na to, pinakamasaya sa Marikina. Amen! Bago tayo dumako saan pa man, kahit ko lang yan na yung mga ginagawa natin sa church natin. Ang church po natin, from Monday to Friday, bukas po siya sa panalangin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ngayon din naman, bukas pa rin siya sa gabi, ng alas 6 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi para po doon sa talagang hindi nakakadalo sa umaga. Muli, meron din po tayong gawain sa midweek na ginagawa po natin ito tuwing Thursday. Bukas na po ang church, mga bandang hapon, meron na pong tao dito, nag-aayos, nag-prepare, nag-practice. Alas 5 po, oras na po yan ng panalangin. Nanalangin na po tayo para po pagdating ng alas 6, mangyayari na po ang ninanais natin, no? Ang service natin tuwing midweek. At maging, pagdating ng linggo, wala pa tayo masyadong Sabado. Practice pala, Sabado, tuwing alas 6 ng hapon, nagpa-practice tayo ng ating mga kanta. Kaya, hindi ako makakanta. Outfit test. Sabado, di ba? Ginaganap natin ito bago nakaplano na ito, alas 5, alas 6, bago tayo mag-practice. Nagagather tayo dito, lalabas tayo sa kalsada para abutin yung ating mga kapatid na nangangailangan ng salita ng ating Panginoon. Nais natin na magkaroon ng panibagong sigla, panibagong pag-asa yung mga puso nilang nalulumbay. At yun, pagdating na linggo, maaga pa lang, bukas na ang ating church, so nagsipag magbukas ng gate ng ating mga kapatiran. Alas 7 pa lang, may tao na po dito. Pero ang pagdating po ng alas 8, oras na po yun ng panalangin. Nanalangin na po tayo. Pagdating po ng alas 9, meron po tayong Sunday School. At pagdating po ng alas 10, meron na po tayong church service. At ganun pa rin, mag-organize pa rin ang ating mga warriors ng ating Panginoon. Pag kayang humayom, pinibigyan tayo ng pagkakataon ng magandang panahon. Umahayo tayo at bumabalik tayo sa ating church para manalangin ng alas 5. At magkakaroon tayo ng muli ng service ng alas 6. Napakaraming ginagawa ang ating Panginoon sa bayan ng Marikina. Kaya kitang-kita mo na marami talagang mangyayari pa sa bayan ng Marikina. Hindi pa talaga tapos ang Diyos sa bayan ng Marikina. Yun po ang ating mga pabalita. Ngayon, nadako po ako sa... Ako lang po yung magpapakasakali kung meron po bang nais dito sa atin na itong mga nakalipas na araw o linggo ay merong ginawang napakabuti ang Panginoon sa kanilang buhay at nais magbalik ng pasasalamat sa ating Panginoon. Meron po ba? Ako yung magpapakasakali na po. Si Brother Melchor. Yes! Amen. Gusto ko lang po pasalamat yung ginawa ng Lord sa buhay ko nung nakaraan ng birthday ko yung araw ko. Nagpapasalamat ko sa Panginoon dahil kahit na yung mga magulang ko busy sa kanilang mga trabaho, nandito pa rin yung mga tao na sa
sa church na patuloy na sumusuporta sa kanila. Patuloy ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil hindi niya talaga ako pinapabayaan. Happy birthday muli, Brother Mentor. 24 ka na. Sorry, mali pala. Meron pa po ba ngayon magbalik ng pasasalamat sa aking Panginoong Jesus? Brother Christopher. Amen, praise God. Meron ako nakitang bago, no? Papakilala ko. Brad, ako si Brother Chris. So, balik yung testimony ko parang in general, no? Dahil nung nakarang linggo naghamon ako tungkol sa unahin natin ang kaharian ng Diyos. Lahat ng pangangailangan natin ay parang darating sa atin. No? Di man karapat-dapat, pero dumating yung mga pangangailangan. Amen. Bumuhos ang pagpapala para sa Marikina, bumuhos ang biyaya, kanyang blessing. Amen. Yun ang aking lubos na pinagpapasalamat sa Panginoon, no? Na bagaman hindi ako karapat-dapat, no? Talagang nabibiyayaan, no? So, ang gusto ko na sabihin sa bawat isa, no, lalo na sa ating mga kabataan, patuloy. Ano yung ating sinisimulan ngayon, kung ano yung ating ginagawa ngayon, pagpatuloy o higitan pa. No, sabi nga, huwag kang mag-step back. Sabi nga ni Pastor, maganda lang sa pastor. So, yun lang at sa Diyos ang pinakamataas na papuling pagsalamat. Good God! Salamat. Meron pa po ba? Kung wala na, pupunin ko muna itong sandali na ito, mga kapatid. Nais ko lamang pong iparating sa inyo gamit ang aking tinig, mga kapatid. Mula po sa lahat ng Marikina Church, papasalamat po kami doon sa mga taong merong pusong handang tumulong. No? Napakalaking bagay po yung mga ibinibigay nyo sa mga tao dito. No? Kailangan po talaga namin yon. Maraming salamat po. Diyos na po ang magbabalik sa inyo. Maraming salamat po. Okay? Ngayon, dadako na tayo sa isa pang... Amen! Magbibigay! Tanda kasi lakas ng sigaw yung magbibigay! Nagaya nga na sinabi ko, ako yung isang... Nung napasa ko to, kanina lang naman, ako yung natawa. Kasi napaka-basic at napaka-simple ng ilustrasyon. Pero napakasakit. Ang istorya nito ay ganito. Merong isang panganay ang naglitsyon. Wow, sarap! Ang ano ba nito? Hindi pa baboy. Or pig. Pig. Hindi pa pig. Baka. Wow. Naglitsyon siya ng baka. Ang sarap. Grabe. At nung maluluto na yung baka, tinawag niya yung kanyang bunsong kapatid. Ang sabi niya, kapatid, lumabas ka dyan. Puntahan mo yung ating mga kapitbahay. Sabihin mo, iniimbita ko sila dahil ako'y may pagkain dito para sa lahat. Tumugon naman yung kanyang kapatid. Lumabas ang kanyang kapatid, sumigaw. At ito ang kanyang isinigaw. Mga kapitbahay, tulungan niyo kami. Nasusunog ang aming tahanan. Dali-dali naman tumakbo yung mga ibang nakarinig patungo sa kanilang bahay para tumulong akulahin yung apoy. Ang iba naman parang walang narinig. Ang iba naman sadyang ayaw lang talagang tumulong. Nagtaka naman yung mga gustong tumulong. Siyempre, tinawag ka nga naman, may humingi ng tulong, nasusunod daw yung kanilang tahanan, nagtaka sila. Pero pagdating nila dun sa lugar na yon, bakit walang sunog? Bakit walang apoy?
handaan. Sarap. Ay. Ganun naman, sila yung nagsikain. Siyempre, ando na sila. Ini-invite ka sila. Sila yung nagsikain. Pero napansin mo kuya, nung nag-lechon, na bakit dun sa lahat ng kumakain, wala man na siyang kakilala. Wala man lang siyang kaibigan na kumakain. Nagtaka siya. Tapos, ang sabi niya, kapatid, halika. Tinawag niya yung kanyang bunso. Ang sabi niya, asa na yung mga kapitbahay at mga kaibigan natin? Ang sabi ng kanyang kapatid na bunso, sinabi niya nung ako'y lumabas, sumigaw ako ng tulong na susunog ang aming tahanan. Kuya, kung sila ang tunay na kaibigan na handang tumulong sa oras na tayo ay nangangailangan, yun na yung tinapos namin. Kung handa silang tumulong. Ang lesson na sinasabi ng mga kapatid, marami kaibigan at kakilala na nakilala ka lang sa oras na may pangangailangan sila. Kaibigan ka nila kasi may kailangan sila sa iyo. Pero pag ikaw naman yung nangangailangan, di mo sila maasahan. Mga kapatid, minsan, masakit mang ininin, pero ganito tayo. Ganito tayo magtrato minsan, na napakalakas natin humiling. Napakalakas natin humingi. Best friend pa nga natin si God eh. Hindi lang natin kakilala o kaibigan. Kasi may kailangan tayo. Diba? Minsan ganun tayo. Pero hindi natin nakikita na si God, hindi ka pa humihiling, hindi ka pa nangihingi, meron na siyang nakahanda. Nagtatrabaho na siya na hindi mo alam. Kaya bakit ganun tayo? Diba? Mga kapatid, nais kong ipaalam sa inyo yung kwento na to para dun sa verse na nakita ko. Makibasa tayo sa Santiago 1:17. Englishin ko na lang po mga kapatid dahil na napakagaling ko sa English. Mahirap yata lang manok ko na. Every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Ganoon talaga magmahal natin Panginoon. Ang lahat ng maganda, kasi kung kaya na magbigay o kaya na magpakain sa atin, kung nanais lang niya na, sige, papakainin ko lang yung basta. Kaya niya maghanda ng tinapay lang. Kaya niya maghanda ng simple lang. Diba? Noodles lang na may tuyo, sir. Diba? Pero ninanais ng Panginoon, hinahanda ng Panginoon bago pa tayo humiling yung best. Lechong baka. Ang sinasabi lang ng Panginoon, tingnan natin kung paano tayo tumatalima sa Kanya. Minsan ganun tayo. Naaawat natin yung pagdaloy ng pagpapala kasi inaawat mismo natin. Natatakot tayo magbigay kasi tayo pa lang, natatakot tayo mawalan. Mga kapatid, sinasabi naman tulad ng tunay, yung fear na yan, hindi na mawala sa atin yan. Pero sinasabing tunay ng Panginoon, siya na ang bahala sa atin. Paulit-ulit natin narinig na kahit kailan walang mayang namatay sa gutom. Tayo pa kaya nang ginawa niya sa kawangis niya, kaya bakit tayo matatakot magbigay para sa Panginoon? Ngayon pa lang, dumadaan tayo sa pagsubok, pero hinahamon pa rin niya tayo. Kasi alam niya na merong mas magandang ibibigay siya sa atin. Sumunod lang tayo. Kaya ngayon, sino ang susunod sa Panginoon? Bakit natin si Brother Cleo sa pagbibigay? Paano naranasan ko yan, nakumakas kasi yung gawain ko yan. Panginoon, maraming pumas ko yan, sa lahat ko ng kapatid ang magbibigay ko yan. Pagkalingin ko yung gawin ng ito ko para, ng siksik, bibigay at mga kupat, Panginoon, mga aneso,
The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. In the path and in the truth that goes to walk in. The joy of the Lord is my strength. Maraming salamat sa ating mga kapatiran at po magamit ng kanilang talento. At ngayong gabi, natako na tayo sa pinakawalang gawain ni Lucia ang gawain. Ang aral ng ating salita ng Panginoon, tawagin na po natin ang aming salita, Pastor John. Amen! Amen. Praise God. Sino handa na ngayong gabi? Amen! Amen. Maraming salamat sa ating Panginoon na tayo ay narito muli sa kanyang gawain. Amen. Hindi tayo lasing. Amen. Hindi tayo durog sa ipinagbabawal na gamot. Patuloy sa mga nasa kalsada. Amen. Tayo narito sa gawain ng ating Panginoon. Isang malaking himala ito sa ating mga kapatid. Amen. Hallelujah. Nagpapasalamat po tayo sa ating pong mga kapatiran. Amen. Especially sa ating pong Mother Church sa Mandaluyong, maging sa ating pong pastor, sa mga kapatiran po namin. Maraming pong salamat sa inyong pong pagtulong sa amin po dito, sa mga kapatiran. Amen. Malaking bagay po, malaking tulong po ang ginawa po ninyo para sa amin sa lugar na ito. Masayang-masaya ang mga kapatiran namin dito, mga kapatiran namin dito. Patuloy na bumabangon. Amen? Kaya maraming salamat ang Diyos po ang patuloy na magpala sa ating pong church at sa ating pong mga kapatiran. Amen. Sa ating mga Biblia, ihanda po natin Book of Acts chapter 27. Nung nakaraang linggo ng gabi ay nangaral ako o tayo ay nakapaminig ng mensahe patungkol sa mga sword na dapat nating pinananatiling hawak-hawak. Sandata ng ating pananampalataya, no? Na anuman ang mangyari, dapat panatilihin natin hawak-hawak. Ngayon naman, pag-uusapan natin ang mga bagay na nasa ating buhay na dapat natin i-let go. Kung mayroong mga bagay na dapat nating panatilihin hawak-hawak, meron din mga bagay na nasa atin na dapat mong malaman at makilala na yan ay dapat mong bitawan sapagkat kung hindi mo yung bibitawan, yan ay makakasama sa iyo. Makaka-apekto sa tadhana o sa magandang destiny na inilaan sa iyo ng ating Panginoon habang ikaw ay naglilingkod. Maaaring hindi mo ito pansin sa iyong sarili, pero alam mo sa iyo na iyan ay naririyan lang sa iyong kalooban. Hinahayaan mo lang at sa bigla-bigla ay nararamdaman mo. At maging ikaw, alam mo sa iyong sarili, ikaw ay namumroblema doon. Marahil sa isang banda, ikaw ay umiiyak. Nag-iisip ka. Kaya ngayong gabi, tulungan tayo ng ating Panginoon. Sa Book of Acts, chapter 27, pakibukas po kayo, verse 17 up to 20, tapos talon tayo, verse 27 up to 30, at talon ulit tayo, verse 37 up to 40. Pare-parehos, di ba? Okay, ito po ang pagkakasabi. Acts chapter 13, verse 17. At nang maitaas na ito, ay nagsigamit sila ng mga lubid na tinalian ang ibaba ng daong. At sa takot na baka mapadpad sa sirte, ay ibinaba nila ang mga layag at sa gayoy napaanod sila. At sapagkat lubhang nakikipaglaban kami sa bagyo, nang sumunod na araw ay nagsimula silang magtapon ng lulan sa dagat. At nang ikatlong araw ay kanilang ipinagtatapon ng kanilang sariling mga kamay ang mga kasangkapan ng daong. At nang hindi sumisikat sa amin ang araw, ni ang mga bituin man ng maraming mga araw,
at sumasa ibabaw namin ang isang hindi munting bagyo, ay nawala ang buong pag-asa na kami makaliligtas. Verse 27. Datapwat nang dumating ang ika-14 na gabi, samantalang kami ipinapadpad ng hangin sa mga magkabi-kabila ng dagat ng Adriatico, nang maghahating gabi na ay sinasapantahan ng mga mandaragat na sila'y nangalalapit na sa isang lupain, at kanilang tinarok at nasumpungang may 2 tipa, at pagkasulong-sulong ng kaunti ay tinarok nilang muli at nasumpungang may 15 tipa. At sa takot namin mapadpad sa batuhan, ay nangaghulog sila ng 4 na sinipete. Yung sinipete, angkla. Sinipete sa hulihan, at iniibig magkumagana. Verse 30, at sa pagpipilik ng mga mandaragat ang mga tanan sa dao, at nang maibaba na ang bangka sa dagat, na ang dinadahilan ay mga buhulog sila ng mga sinipete sa unahan. 37. At kaming lahat na nangasadaong ay 276 na kaluluwa. At nang mga busog na sila, ay pinagaan nila ang daong na ipinagtatapon sa dagat ang trigo. At nang mag-uumaga na, ay hindi nila makilala ang lupain, datapwat nababanaagan nila ang isang loob ng dagat na may baybayin, at sila'y nangagsang-usapan kung kanilang may sasadsad ang daong doon. Verse 40, at inihulog ang mga sinipete at kanilang pinabayaan sa dagat, samantalang kinakalag ang mga tali ng mga ugit, at nang maitaas na nila sa hangin ang layag sa unahan, ay nagsipatungo sila sa baybayin. Purihin, pagpalain ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. So madaling lang yung po tayo manalangin. Dakilang Diyos, sa gabing ito, sumasampalagaya kami sa iyo kung dakilang bagay na gagawin sa amin kong mga buhay. Dalangin namin na pangunahan mo po at pamahalaan ang gabing ito, Panginoon. Ikaw po ang siyang kumilos, Panginoon. Itago mo sa iyong likuran ang iyong lingkod na mga ngaral. Wala po akong magagawa, wala po kaming magagawa kung ikaw ay wala sa aming kalagitnaan. Kaya't banal na Espiritu, ikaw ay manawag sa amin ngayong gabing ito, magministeryo sa bawat isa, at pagpalain kami, lalabas kami ng gusaling ito, hindi na kagaya ng dati, kundi mayroon kang ginawa sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo ang mensahe ngayong gabi, lahat ng dinantin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palapakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Angkor, sinipete o angkla. Ito ay very crucial sa tinatawag na safety ng mga barko. Lalong-lalo na kapag mayroong malalakas na bagyo na kinakaharap ang barkong ito sa gitna ng karagatan. Ang ibang mga angkor o angkla ay tumitimbang ng halos 30 tonelada. Ganun kabigat ito. Siyempre dahil napakalaki ng barko na kanyang pahihintuin at pananatilihin na nakalutang sa ibabaw ng dagat. Kapag ito'y inihuhulog, dahil sa sobrang bigat nito, ito'y dumadaos-dos pababa. Hanggang sa maabot nito yung pinakababa nung dagat na yun kung saan man naroroon ang malaking barko. Pinananatili niya ang barko na kahit malakas ang alon, kahit malakas ang hangin ng bagyo, pinananatili ng angkla o ng sinipete na nandoon pa rin ang barko. Upang maiwasan na ang barko ay masira, mapadpag sa kung saan. Ganito ang pangyayari dito sa barko na kinalalagyan ni Pablo at ng kanyang mga kasamahan. Nagkaroon ng malakas na bagyo at ang sabi ng Biblia, kinailangan nilang agad-agad pakawalan, ihagis sa dagat, ibaba sa dagat ang sinipete. Alam nila na nasa panganib ang barko, at dahil sila ay naroroon, ang kanilang mga buhay rin, alam nila na sila rin ay nanganganib.
meron tayong mga aral na makikita sa kaganapan ng buhay ngayon. Gusto kong sabihin sa bawat isa ngayong gabi, merong ilang mga anchors sa ating mga buhay na kinakailangan mong malaman kung ano ang angkla na yan na dapat mong bitawan upang ikaw ay manatiling ligtas at maalis mula sa pagkapanganib. Ngayong gabi, dahil ang aking sinabi, tulungan tayo samahan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Nais ko pong mangaral sa paksang ito, the anchors of life. Ang mga sinipete o angkla ng buhay. Ilang mga angkla sa buhay natin ang ating bibigyan ng pansin. Ang una na angkla na dapat nating i-let go o pakawalan. Ang una ay ang angkor ng tinatawag ng nakaraan o nakalipas na kasalanan at kabiguan. Sino rito ang nakaranas na mabigo? Amen. Amen. At tayo nakaranas ng kabiguan. Hindi ko natatanungin kung sino rito ang nagkasala dahil lahat tayo ay nagkasala. Lahat ng ating nakaraang uri ng pamumuhay nung wala pa tayo sa ating Panginoon, tayo ay nagkasala. Tayo ay makasalanan. Pagdating sa tinatawag na kabiguan ng buhay, tayo rin ay nakaranas na mabigo. At gusto kong sabihin sa bawat isa, kapag pinananatili mong hawak-hawak sa iyong memorya, pinananatili mo sa iyong isipan ang nakaraan mong mga kahinaan ng kasalanan, ang nakaraan mong kabiguan, iiyakin ko sa iyo na ito ay magre-resulta ay i-condemn mo ang iyong sarili. Ikaw ay tatalian nito. Yun bang pinarurusahan at hinahatulan mo ang iyong sarili? Hindi mo ito pinalalaya. Maraming mga mananampalataya sa ating kapanahunan, pinanghahawakan sila ng istorya ng kanilang mga buhay, ng kanilang mga nakaraang kabiguan. Magpasa hanggang ngayon, ito ay kanilang hawak-hawak at ito ang nagiging dahilan para hindi sila makakilos, para hindi sila humakbang at sumulong sa layunin o magandang layunin ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Romans chapter 8 verse 1, ito ang pagkakasabi. Ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo. Sa English version, ito ang sabi, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Wala nang raw hatol sa mga nagsisampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi roon, sila na lumalakad sa Espiritu, hindi sa kanilang laman. Yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon kapag ikaw ay nananatiling lumalakad at nabubuhay sa Espiritu ng Diyos, sabi roon, wala ka ng hatol. Ang lahat ng iyong mga kasalanan na iyong pinagsisihan noon, ang lahat ng kabiguan, bagay na nagpabagsak sa iyo noon, at ngayon ikaw ay naglilingkod sa ating Panginoon, lahat ng iyon ay nakaraan mo, nakalipas na, dapat hindi mo pinananatili, na hawak-hawak mo at pinananatili na nasa iyong isipan. Mahirap pumangon kapag sa kabiguan, mahirap pumangon kapag pinanatili mo sa isip mo kung saan ka nabigo. Sabi nga nila, move on. Diba? Kaya nga meron tayong kanta, move on brother, move on sister, this is the moving day. Diba? Ibig sabihin, may panahon, may time na dumating sa iyo ang kabiguan at ikaw rin ay nagkasala, pero dapat maunawaan natin at magawa natin ang mag-move on dahil matagal na yun. Kalimutan mo na ang lahat ng iyon, kapatid. Sa halip ikaw ay mamuhay ngayon
ayon sa magandang plano at pangako ng Diyos sa iyong buhay. Magandang ang hinaharap mo sa Panginoon. Magandang hinaharap ng church sa ating Panginoon. Ang church ng Marikina, umaharap ng kung anong mga pagsubok, parang babagsak, pero yun nga kumaharap. Ibig sabihin, tapos na. Past, tama ba? Past participle? Tama ba yun? Past tense, yun ang alam. Nakalipas na. Kumaharap siya. So, kumaharap siya ng ganun, tapos na yun, ito ang kasalukuyan, dapat tayo sa kasalukuyang ito, mamubuhay tayo ayon sa ipinlano ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya ginagawa natin patuloy ang gawain ng ating Panginoon. Ginagawa natin ang manalangin tuwing umaga dito sa church. Amen? Ginagawa natin na tayo ay maging malago sa ating paglilingkod, sa ating pananampalataya. Nag-aaral tayo ng salita ng ating Panginoong, purihin ng Diyos. Nagagawa pa rin natin. Hanggang ngayon, kung ano yung dating ginagawa natin, di ba? Nung si Pastor Ricky ang narito, kagabi magkausap kami ni Pastor Ricky. Anong pasado niya yata yun eh. Magkausap kami ni Pastor Ricky, tumawag siya sa akin. Isa-isa niya yung pangalan ninyo. Kaya kilala ko na kayo. Amen. Pero lahat na sinabi niya, mga kapatid, kung ang pinaka ninyo roon, alagaan kayo. Pero isipin niyo, Diyos, Pastor Ricky, nandun na sa Malayo, pero iniisip pa rin niya ang church sa Marikina. Iniisip pa rin niya, kayong mga mananampalataya, pinag-pray namin kayo araw-araw doon, mga kapatid. Kaya sabi mga Pastor Ricky, tulungan tayo, Pastor, samahan tayo ng ating Panginoon, ang mga disciples na yan, Pastor, pag nagpatuloy silang maglingkod, magabayan sila ng ating Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tulungan din kami ng ating pamilya, tulungan kami ng ating Panginoon. Nakikita natin, balang araw, kayo naman ang nandito sa harapan natin. Mangyayari yan. Kung bibitawan mo at aalisin mo sa isip mo ang kumakawag sa iyo. Amen. Ulitin ko ang kabiguan, naranasan ko kayo. Ito ka ngayon, ito tayo ngayon. Amen. Lahat tayo may kanya-kanyang kabiguan. Ako sa aking sarili, malaki ang aking kabiguan. Kasi kapag ikaw namuhay sa kabiguan, i-isolate mo na sarili mo. Diba? Parang ang nahihiya ka, nahumarap sa tao, parang ayaw mo makipag-usap sa kanila, lalo na kung alam ng iba ang naging pagbagsak o kabiguan mo. Diba? Yun ang nasa isip mo. Ibig sabihin, kapag yun ay present sa isipan mo, ibig sabihin, hindi mo siya binibitawan. Yan ay angkla na dapat mong bitawan dahil kapag hindi mo yan binitawan, nasa panganib ka. Katulad ng isang barko na nasa gitna, ng napakalakas na bagyo, nandoon siya sa gitna ng karagatan. Kapag wala siyang angkla, siya ay dadalhin sa kung saan ng hangin at ng alon. Ngunit kapag ang sinipete o ang angkla ay ibinaba, mananatili siyang naroon sa kanyang pwesto. Ganon ka rin kapag iyong ibinaba, kapag iyong nilet go ang iyong nakaraan, ang nakalipas na pagkakasala, nakalipas na kabiguan, mananatili kang nakatayo sa presensya ng Panginoon, naglilingkod ka, kahit ikaw ay binabayo ng malakas na hangin, kahit may problema ka, ikaw ay mananatili pa rin nakatayo at naglilingkod sa Panginoon. Hallelujah! Mabuti ang ating Panginoon, mga kapatid. Kaya sabi roon, mamuhay sila na mga namumuhay sa Espiritu, hindi sa laman. Kaya dapat matutunan nating malaman
kung ano ang konbiksyon ng banal na Espiritu at sa ginagawang pandaraya ng kaaway natin sa pananampalataya. Kasi ito ang isa sa trabaho ng diablo, ng kaaway natin sa pananampalataya. Hatulan ka ng hatulan. Makasalanan ka eh. Grabe ang ginawa mo, sobra-sobra ang ginawa mo. Amen? Yun ang gagawin niya sa iyo. Ibabagsak ka niya ng ibabagsak. Kung ano ang iyong kahinaan, yun ang kanyang ilalagay sa iyong isipan. Pero sabi ng salita ng ating Panginoon, ang lahat ng sumampalataya, nagsisampalataya sa ating Panginoon, walang hatol. Can we say amen? Dapat palayanin mo yung sarili. Alisin mo sa isipan mo ang nakaraang kasalanan at ang nakaraang kabiguan mo. Mabuhay tayo sa ating Panginoon. Tingnan mo, anong nangyari kay Judas Iscariote? Ang laki ng kanyang kabiguan. Ibinagsak siya ng kanyang kahinaan. Ang kahinaan sa buhay natin, ibabagsak tayo yun eh. Ibinagsak ang isang lingkod ng Diyos. Sino si Judas Iscariote? Sa panahon natin ngayon, ang pangit ng pangalan. Meron na ba kayo kakilala ng pangalan ng Judas? Di ba wala? Ako, naano ko lang yun kapag sasakay ka ng jeep. God knows Judas, not faith. Yun agad eh. Di ba? Ibig sabihin, pangit ang impression kapag ganon ang pangalan. Pero dati, mga kapatid, sino si Judas Iscariote? Lingkod ng Diyos. Isa siya sa 70. Isa siya doon sa 12 alagad na pinili ng Panginoong Hesus. Isa siya sa 70 disciple na kung saan pinahayo ng Panginoon at nung sila'y bumalik, sila'y nag-report, ang sabi nila, ang kanilang mga kamay ipinapatong nila sa mga may karamdaman. Ang kanilang mga kamay ay ipinatong nila sa mga may karamdaman at gumagaling. Ang gandang report. Yung mga inaalihan ng masamang espiritu, pinalalaya. At sabi pa, nakita namin si Satanas mula sa langit, bumabagsak. Merong magandang report sila. Ibig sabihin, ginamit sila ng Panginoon, naranasan nila ang kapangyarihan ng Diyos. Amen ba mga kapatid? Ganon si Judas. Pero dahil siya bumagsak, isang napakalakas na pagbagsak ang nangyari sa kanya. Hindi niya napagtagumpayan ang kabiguang iyon sa kanyang buhay. Pinanatili niya sa kanyang isipan. So, ayaw ko sana sabihin kasi may isa pa akong mensahe patungkol dito sa failure. Alam niyo kung anong naririnig ni Judas? The voices of failure. Yun ang sumisiksik sa isipan niya. Kahit saan siya magpunta, noong mga sandaling iyon, sariwang-sariwa sa kanyang isip ang mga nangyari. Ang kanyang ginawang pagkakamali, ang kanyang kabiguan na kanyang ipinagbili ang Panginoong Hesus. Sa mga pagulong saserdote, ano nangyari sa kanya? Nasa panganib siya. Hindi niya binitawan ang akla na nasa kanyang buhay. Pinanghawakan niya yun. Ano sabi ng Bible? Nagpakamatay siya. Hindi makinayo. Mga kapatid sa ating Panginoon, dahil ito, malakas ang memorya ng iyong kaisipan sa mga nangyari noon kapag ang kahinaan mo, pilit, inilalagay ng kaaway sa isipan. Let go. Let go the anchor of past sin and failure. Pangalawa, sama ng loob. Sama ng loob. Ito'y angkla na kung saan alam mo sa iyong sarili na nandiyan. Pero pinababayaan mo lang.
Madalas wala at hindi expose. Pero dumarating ang sandali, lumalabas ito sa iyong kalooban at na-expose sa iyo. Dahil ikaw ay mananampalataya, papasok sa isipan mo kung gaano kasama ang damdamin ito. Yung taong sumakit sa iyo, sa iyong kalooban. Yung taong gumawa sa iyo ng hindi maganda. Yung taong na kung saan tinitray ka, tinalikuran ka, nireject ka, marahil sa matagal na panahon, nangyari yun at lumipas ang maraming panahon, maraming taon. Parang wala lang. Hindi na i-expose. Pero alam mo na naririyan lang sa iyong kalooban. May mga pagkakataon na kahit makita mo lang ang tao, di ba? Na ayaw mo makita, kinasasamaan ng loob mo. Di ba? Ano nangyayari? Yung adrenaline, di ba? Parang yung bugso ng iyong damdamin. Naroon siya, lumalakas na lumalakas. Tapos, nakita mo siya, bigla-bigla, papasok sa isip mo at sa iyong kalooban, yung senaryo, ganun-ganun ang nangyari. Naririnig mo yung tinig, yung boses, yung salita na kanyang binitawan na lumabas sa kanyang bibig, rinig mo pa rin kahit 10 taon na ang nakaraan. Amen ba mga kapatid? Mga kapatid, totoo itong ating pinag-uusapan. Napakaraming ganito sa ating panahon. Pero kapag ito ay nasa atin ng mga mananampalataya, pinananatili natin ito at hindi natin inileletgo, ito'y pangano sa atin. Ito'y banta o threat sa destiny ng Panginoon ibinigay sa atin. Sa Amerika, sa probinsya namin, sa Oregon. Hindi, sa Amerika, meron silang pamamaraan para manghuli. Meron silang paraan para manghuli ng squirrel. Sino na alam ng squirrel? Meron ba dito sa atin? Wala, doon na talaga sa probinsya na kaya natin. Meron silang paraan para manghuli ng squirrel. Ang kanilang ginagawa, meron silang box at merong maliit na butas. Binubudasan nila yung box. Sa loob ng box, naglalagay sila ng walnut. Alam niyo yung walnut? Sige na, mani, dito lang. May walnut pa kasi ng walnut. Ang squirrel, mahilig sa gano'n. Kaya ginagawa ng squirrel, parang umuwi din siya. Kanyang pupuin sa loob, ibabasa niya yung kanyang kamay doon sa butas ng box at pupuin niya. Ang problema rin sa kanya, kapag nahawakan niya na yung walnut na nandoon sa loob ng box, i-grip niya yung kanyang kamao nakasarap. Hindi niya bibitawan yung walnut. Ang problema, hindi rin niya mailalabas yung kanyang kamay. Kahit anong pagpupumignas, kahit anong gawin ng bumod ng lakas na puwersa para maalis ang kanyang kamay, ang kanyang kamao doon sa loob ng box, hindi niya magagawa yun. Hanggang sa yung naglagay ng trap, mauhuli na siya at siya ay papatayin. Ganun-ganon ang gawa ng kaaway sa ating mga kapatid. Hindi natin po pwedeng tignan na maliit lang na bagay ang sama ng loob. Kinakailangan pitawan mo yan. Hindi, kung yan. Can you say amen? Kahit sa maninong tao, kapatid.
Marami sa ating kapanahunan ngayon, sa mga magkakamag-anak, mayroon silang tampuhan ng sama ng loob. May mga magulang, may sama ng loob sa kanilang asawa, sa kanilang kapatid. May mga kabataan, may sama ng loob sa kanilang mga magulang, sa kanilang kaibigan, o sa kahit sino mang tao. At gaya ng sabi ng aming sinabi, may mga mananampalataya, meron din ganito. Sa loob ng church, huwag natin payagan ito, mga kapatid. Sisirain ito, hindi lang ang magandang destiny mo sa kaharian ng Panginoon, sisirain din ito, maski ang church. Kaya rin ko natin ito, mga kapatid. Amen po ba? Amen. Amen. Isuko natin ito sa ating Panginoon. Aminin natin sa ating Panginoon kung ano ang nangyayari sa ating kalooban. Gaya ng ating sinabi, maraming mga tao sa matagal na panahon sila ay nasaktan. At hanggang ngayon, hawak-hawak pa din nila ang sakit na yun na nasa kanilang kalooban. Kala lamang natin yun ay sama ng loob, habang tumatagal yun ay nagiging kapaitan sa ating kalooban at napakamapanganib nito. Dalawang magkaibigan ang naglalakad isang araw. Habang sila naglalakad, nakita nila ang isang matanda. Ito'y nahihirapan siya itatawid. Ang matanda yung tatawid doon sa ilog, medyo malawak ang tatawidin. Kaya napagpasyahan ng dalawa, natulungan ng matanda. Yung isa, medyo hesitant siya. Ayaw niya. Papagurin lang natin ang ating sarili sa gagawin natin yan. Mapapatagal tayo sa ating paglalakbay. Pero nanahigang isa, hindi, tulungan natin muna siya. Ang kanilang napagpasyahan, yung isa, siya muna ang magbubuhat sa matanda at pagdating doon sa gitna, yung isa naman ang papalit para buhatin ang matanda hanggang sa makatawid. So ganun nga ang kanilang ginawa. Binuhat ng isa, yung matanda. Habang buhat-buhat niya, mabigat yung matanda, pero narating niya yung kalagitnaan ng ilog. At pagkatapos, ipinasa naman niya doon sa kanyang kaibigan, pero ganun pa rin, nabubulong-bulong yung kaibigan niya ngayon. Bakit pa kasi kailangan natin yung takit? Hirapan tuloy ako ganito. Ganun ang kanyang ginagawa. Pero, nadala pa rin nila at naitawid pa rin ang matanda. So, tapos na ang pangyayari ngayon, nagpasalamat ang matanda, silang dalawa naman nagpatuloy sa paglakad. Habang sila'y naglalakad, ang isa sumisipol, kumakanta, habang ang isa naman, panay pa rin ang buntong hininga sa kanilang ginagawa. Bakit pa kasi? Dapat ganito, dapat ganoon, ang bigat-bigat. Ganun pa rin kanya. Maya-maya, napapagod na siya. Ang kanyang ginawa, nagtanong siya doon sa kanyang kaibigan. Sabi niya, teka, pahinga muna tayo. Gusto ko lang magtanong, bakit ikaw, nagagawa mo pa rin sumipol, parang hindi ka napapagod? Samantalang ako, eto, magkasabay tayo sa paglakad, ako, eto, pagod na pagod pa rin. Nagsalita yung kanyang kaibigan. Alam niyo kung anong kanyang sinabi? Ang kanyang sinabi ganito, pakinggan ninyo. Ang kanyang sinabi, ang malaking kaibahan natin, kanina, nung buhat-buhat ko, yung matanda, iniwan ko na sa roon nung nakatawid. Pero ikaw, ibinaba mo na ang matanda, pero hanggang ngayon, buhat-buhat mo pa rin siya. Amen. Nakakabago ng gano'n, mga kapatid. Akala mo, binitawan niya na yung matanda, dahil nakatawid na, meron pa nandoon pa rin sa loob niya. Masama pa rin ang loob niya sa kanyang ginawa. Tapos na yun eh. Nararamdaman niya ang bigat pa rin sa kanyang kalooban. Kaya ano ang mangyayari? Akala mo may nararating, pero ang totoo sa kanyang kalooban, mabibigatan pa rin siya, nahihirapan pa rin. I-let go natin ang mga sama ng loob.
kung kanino man yan. Marahil meron. Hindi ko ngayon tatanungin. Marahil meron. Ngayong gabi sa altar. Kahit yan, dahil masigit tayo, hindi tayo pwede niyon mag-altar po. Ayaw dyan sa tulong mo kapag nanalangin tayo. Panginoon, patawarin mo ko sa isang akar mo. Sabihin mo yung parang natin yan. Pagkakulong ko yung ngayong gabi. Nakapawad ko siya, Panginoon. Sinusulit ko sa iyo, Panginoon. Gusto ko maging dapat at maging patuloy ang aming puso sa iyo, Panginoon. Pwede mo rin siya kausap. Sino man yun? Magiging panganib sa atin. Kapag hindi mo nalilihan. Pangatlo, yung pangingin bata. Pangingin bata gusto. 1 Corinthians chapter 13, verse 11. 13, verse 11, unang Korinto. Ito ang sabi. Nang ako'y bata pa, ay nagsasalita akong gaya ng bata. Nagdaramdam akong gaya ng bata. Nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayong maganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Alam niyo kung anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito ay ang paglago. Kinakailangan, mga kapatid, sa ating mga sarili, tayo ay lumalago. Lumalago physically, lumalago spiritually. Can we say amen? Amen. Huwag nating tanggihan ang paglago. Gaya ng sabi ni Apostol Pablo, merong gawi, merong kaisipan, at merong pamamaraan ng pananalita ang isang bata. Lahat tayo ay dumaan doon. Lahat tayo ay dumaan sa pagkabata. Ang cute. Pero habang tumatagal, nagkakaedad tayo. Kinakailangan yung level of maturity natin, ipamuhay natin yun. Ang bata, meron siyang paboritong gawin. Magtatakbo, magkabilan. Amen? Ang bata, may paborito siyang laruan. Yun ang kanyang laging ginagawa. Pero ngayon, sabi ni Pablo, ngayong naganap na ang aking pagkatao, iniiwan ko na ang lahat ng gawi, kaisipan ng pagkabata. Ang kanyang damdamin noon ay pagiging bata. Dapat hindi na tayo matampuhin. Amen. 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 Ang bata kasi matampuhin yan. Wala nang kampi-kampi. Alam niyo ang bata, kapag meron siyang naging kaaway, kaibigan niya, alam mo, sila naglalaro, 3 o 4 sila. Tapos, inaway yung isa. Ano sasabihin mo sa, lalapitan niya yung isa, sasabihin, laro tayo, hindi natin siya balik. Di ba? Di ba ganun yung bata? Alam mo kasi pwedeng mangyari sa loob ng church. Pwedeng mangyari. Alam ko sinasabi ko kasi 2 church na ang aking napunta. Pero huwag tayong magkampi-kampi. Kung kakampihan natin yung isa, dapat kapag merong nangyayari yung gano'n, hindi natin naunawaan yung isa. Nangyayari yun, mga kapatid. Kapag gano'n, ipagkasundo na natin kaagad. Amen ba, mga kapatid? Hallelujah. Mabuti ang Diyos, mga kapatid, sa Panginoon. Kaya dapat mamuhay tayo ng pagiging ganap na pagkatao natin. Lumalago tayo ng lumalago sa ating espiritual na buhay. Dapat mamuhay tayo
ayon sa level of maturity ng ating pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Can you say amen? Kasi delikado ito, mga kapatid. There are many people who refuse to grow up. Ayaw nila ng paglago. Gusto nila, nandudoon lang sila. Wala silang ginagawa. Wala lang, ganun lang. Gusto nilang manatili lang sa edad ng kanilang paglilingkod kahit sila ay matagal na nasa loob ng church. Kaya sa atin, ang isang nakita ko nga rito, purihin ng Panginoon. Halos lahat yata kayo marunong tumugtog. Na iba-iba yung humahawak ng instrumento. Ganda yun, nagpapagamit tayo ng ating buhay. Amen? Darating ang time, hindi ka lang tutugtog. Hahawa ka naman ng Bible study. Yun yung paglago eh. Amen ba, mga kapatid? Hahawa ka ng mga tao. Challenge sa'yo iyon. Huhubugin ang buhay mo, ang pagiging mananampalataya mo, hanggang sa ikaw ay maging mangangaral ng Ebanghelyo. At habang nangyayari yun, binibigyan ka ng kaloob ng Panginoon, binibigyan ka ng kaloob ng Espiritu. Lalo kang tumatatag. Nagkakaroon ka na ng malalim na pagkaunawa. Lahat kanina yung prayer, di ba? Ni Brother Noy, Panginoon, bigyan mo kami ng pagkaunawa sa iyong salita. Alam mo ba, meron din iba't ibang antas ng pagkaunawa ang tao, ang mananampalataya sa paikinig niya ng salita ng Panginoon. Yung isa, simple niyang naririnig. Pareho sila ng naririnig, pinakikinggang pangangaral, pero yung isa, simple lang ang kanyang naunawaan, pero yung isa malalim. Amen ba, mga kapatid? Alam niyo, ito, ano ko lang ito ha, maganda bilang mga disciple, ngayon pa lang gawin na ninyo, pag mayroong pangangaral, mag-take note kayo ng pangangaral. Hindi ko ito sinasabi dahil ako ang pastor, tapos gusto ko lang, i-take note ninyo lahat ng naririnig ninyo. Hindi ko sinasabi yung ganun lang. Kung bakit ko ito sinasabi, kasi ako, bagong mananampalataya ako, yun ang ginagawa ko. Take note ako. Kasi habang nag-take note ka, merong kapahayagan na ibinibigay sa iyo ang banal na Espiritu. At kapag i-take note mo yun, tingnan mo ha, iba yung napakinggan mo, hindi yun ang iyong na-take note. May na-take note ka, may naisulat ka na ang Panginoon o ang banal na Espiritu ang nangusap sa iyo. Personally. Kasi yun nga sa akibig ko sabihin, habang tumatagal ka sa church, habang tumatagal ka, nagkakaedad ang iyong espiritu, ang iyong pananampalataya, lumalalim ng lumalalim ang pagkaunawa mo sa salita ng ating Panginoon. Palalaguin ka ng palalaguin ng Diyos. Naalala ko nga nun eh. Bago pa lang, sumasama ako sa Bible study ng assistant pastor noon. Ano ba, Liches? 2001 yata. O, 2001. Sama-sama lang ako. Sinabihan niya ako, gumawa ako ng mensahe, ako raw ang mangaral sa Bible study. Mahihain ako eh. Mahihain talaga ako. Sa sobrang pagiging mahihain ko, napa-oo ko. Sige po. Oo lang ng oo talaga eh. Sa sobrang mahihain. Sige po. Gawa naman ako. Hindi ko alam. 1 linggo yun ha. Pag uwi ko, yung tagal ang laman ng isip ko, gagawa ko ng mensahe. Gawa ko. Hanggang dumating yung Bible study namin. Ako na yung nangaral. So, nakapangaral naman ako. Praise God. Lumipas ang maraming taon. Pastor na ako. Pastor naman ko. Ano ako nakapagin. Lumipas ang maraming taon. Naging pastor ako. Nakita mo ngayon yung ginawa mong mensahe, yung unang mensahe ko sa Bible study, pinasa ko kayo. Panginoon.
Tuloy na daw. Hindi na lang nagpatuloy sila. Ang alam mo kung anong pinupuntuhan ko, yun eh. Yung paglago, kapag pinayagan mo siya, mauunawaan mo yung noon ng bago kaya. Tapos tinitingnan mo, tapos ayun, nakakapangaral na sa politiko. Di ba? Yun yung ibig ko sabihin, mga kapatid. Nakakapangaral sa politiko, naranasan ko na pumunta ng ibang mga lugar dahil lang sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Sa yung paglago doon, mga kapatid, paano kung tinanggihan ko ang paglago? Paano kung sabihin ko yung assistant pastor namin noon na ayoko po? Dito na lang po ako, sasama na lang po ako. Paano kaya kung ganun lang? Amen ba, mga kapatid? So yun yung ibig kong sabihin. Kinakailangan i-let go natin yung tinatawag na pagiging bata lang palagi sa ating spiritual. Kinakailangan tayo ay lumago. Can we say amen, mga kapatid? Tulungan tayo ng Panginoon. Pangatlong pangangaraw ko pala ito sa inyo. Diba, ilang araw pa lang kami rito. Marami pa tayong mararanasan, marami pa tayong pagsasamahan. Biyayaan tayo ng Panginoon kung gaano kahaba na panahon ang ating magiging pagsasama. Parang ilang araw mo na parang papaalam. Hindi ang ibig sabihin, biyayaan tayo ng Panginoon sa lahat ng mga araw, buwan at taon na tayo ay magsasama-sama. Uli ng Panginoon, nakita ko kayo. Nangangaral kami kayo. Mangyayari yan kung ililit mo ang pagiging bata. Amen ba, mga kapatid? Bigyan natin ng puwang sa ating puso, sa ating pagkatao, ang paglago sa kaharian ng ating Panginoon. Hindi tayo mananatiling bata. Can we say amen? Ulit na lang na. Hebrews chapter 5 verse 12. Hebreo kabanatang 5. Talaga 12. 5 verse 12. Ito sabi. Ito. Sapagkat nang kayo'y nangararapat ngang maging mga guro dahil sa kaluwanan, ay ngunit kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ninuman ng mga unang simulain ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkain matigas. Yun ang kahit noon problema nila yun. Ibig na sila ay maging mga guro na rin. Ibig sabihin, nagtuturo na rin dapat. Matagal na kasi sila. Ibig na sila ay nangangaral na rin. Ibig na sila ay leader na rin. Pero ang sabi roon, sila ay kinakailangan pa rin turuan. Hindi lang basta turuan, sabi roon, turuan ng mga simulain. Simulain pa rin. Parang ang layo no? Teacher, tapos tuturong estudyante na ang itinuturo yung unang aral pa rin. Ang layo kasi kung titingnan natin ang malaking agwat, simulaing aral. Parang kinder lang ito. Amen? Kinder. Pero ang kanilang edad sa pananampalataya, teacher na dapat. Tagapagturo na rin dapat. Bakit ganon? Because they refuse to grow up. Tumanggi sila sa paglago. Mga kapatid, palalaguin at palalaguin ka ng Panginoon. Ito ang nasa ng Diyos sa bawat isa sa atin.
palaguin tayo sa ating spiritual. Palaguin tayo sa ating pagkakilala sa ating Panginoon. Oo, kilala mo na ang Panginoon. Kilala na natin ang ating Panginoon. Pero sa mga gagawin ng ating Panginoon, doon magpapakilala pang lalo ang Panginoon sa mundo. Magugulat ka. Kung papayagan mo ang Diyos na ikaw ay palaguin, magugulat ka sa gawa at kilos ng ating Panginoon. Second year high school lang ako, mga kapatid. Pero biyaya ng ating Panginoon. Nakakaunawa ako ng salita ng Panginoon. Naipapangaral ko ang salita ng Diyos. Hindi kasi yan sa ano, mga kapatid. Yung sa tagal, pinag-aralan, hindi yun ganun, mga kapatid. Merong napakatatalino pero walang alam sa salita ng Panginoon. Amen? Mga kapatid. Dahil ang pinag-uusapan natin ay spiritual at ang tadhana o destiny na binibigay sa iyo ng ating Panginoon. Gusto mong ulit-ulitin ito, mga kapatid. Payagan mo lalo ang buhay sa iyo. Huwag mo hayaan na hawak-hawak mo sa iyong isip at sa iyong sarili ang pagiging bata sa Panginoon. Gagamitin ka ng Panginoon. Gagamitin ka ng Panginoon. Ilagay mo ito palagi sa iyong isip. Ilagay mo ito palagi sa iyong isip. Gagamitin ka ng Panginoon. So ito ang mga anchors. Maraming meron pa pang ibang naiisip o nalalaman. Idagdag din nyo ang tatlo ko. Anchors of life. Past sin and failure. Yung sama ng loob at ang ating pagiging bata. I-let ko natin ang lahat ng ito. Hayaan natin ang Panginoon ay bumilos sa ating buhay, ang magbalago sa atin, ang magpaunawa sa atin. Ang mabuting plano sa looban ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Palapakan natin, purihin natin ang kanyang Panginoon. Hallelujah! Pupuri ka namin, dakilang Diyos. Itinataas namin ang iyong pangalan. Oh, glorify your name, Lord Jesus. We thank you, Lord. We give you glory. We give you honor and we give you praise. Habang ang mga uli na kayo po, mga matay na kapitid. Hallelujah, mananawagan muna ako ngayong gabi. Marahil meron tayong bisita. O kung wala man, marahil ay sa iyong puso, alam mo na ikaw ay tumalikod sa Panginoon. Alam mo na ikaw ay nasa kasalanan. Maging dyan sa mga nanonood sa live streaming na ito, marahil ikaw ngayong gabi ay nangangailangan ng kaligtasan. Mahal ka ng Panginoong Jesus, manumbalik ka sa Kanya. Tanggapin mo si Jesus. Itaas mo yung kanang kamay kung ikaw yan ngayong gabi. Mahal ka ni Jesus. Huwag kang mahiya. Alam ni Jesus ang kalagayan ng iyong buhay. Gusto Kanyang ibangon, kapatid. Nais ng Panginoon mangyari sa iyo ang napakagandang plano at layunin niya sa buhay mo. Hallelujah. Tanggapin mo ang Panginoong Jesus. Ulitin mo ang panalangin. Amen. Maraming salamat. Amen. Ulitin mo ang panalangin ito maging daan sa mga nanonood live stream. Ulitin mo ang panalangin ito. Manampalataya ka sa Panginoon. Kung handa ka na sabihin mo, Amang Banal, inaamin ko po